Okay guys, so tuturo ko sa inyo kung paano lagyan ng 0 tier itong Wi-Fi 5, no. So meron ako ditong Wi-Fi 5 na naka mini PC, lalagyan ko siya ng 0 tier. So aside from 0 tier, sabihin ko na rin yung mga iba pang tips dito para sa para minsanang video na lang. So dito sa dashboard, 12 cores kasi yung gamit ko. Yan, wala ka namang gagalawin dyan. Then chat, devices. Dito sa devices tayo. So dito sa devices, kunyari parang ito sa akin, Chrome desktop, ito yung gamit ko ngayon. So kokopyahin ko yung MAC address niya, and then pupunta ako sa whitelist, mag-a-add lang ako, then paste ko yung MAC address, bibigyan ko ng name, then ko-confirm ko. So yan, itong HP laptop is naka whitelist na siya dito sa system. So maghulog ka man o hindi, is meron ka ng internet. Okay, next, blacklist naman is kung may mga gusto kang ayaw mong connect yung mga devices na yon. Then dito tayo sa vouchers. Ayan, sa vouchers, itong voucher, dito ko mag-generate ng mga hindi pa nagamit. Dito naman sa active, dito yung mga nagamit na. Then generated ticket, used voucher. So kumbaga pag mag-generate ka, ayan, flex allowed or not allowed, allowed mo lang. Then quantity, ilang piraso, sample 10. Then possible ba siya or consumable? Possible usually. Then random ba or hindi? So pag random, siyang bahalang mag-generate. Pag hindi random, pag random yan nakacheck. Pag hindi random, ikaw maglalagay. So random na 6 letters. Post limit kung gusto mong lagyan or kung ayaw mong lagyan. So lagay lang tayo ng 20 times. Then validity for example is 1 hour. Hour po yan na, hindi po siya days. Yan, 1 hour. Then prefix is 1H. Lagay ko lang dyan 1H. Some voucher 2M, okay na yan. Then dito sa name, kailangan talaga itong lagyan. Okay, for 4 characters. So lagyan natin yan 1 H, yan, ganyan na lang. Then price is 0. Pag hindi mo siya nilagyan, yan, ayaw niya, required. So lagyan mo siya ng 0, then generate. Ito is kung kailan siya mag-expire, 1 hour. Generate. Yan, so meron na siya. Okay, so pag click mo yung ticket, ayan, meron siya. So kung tinatanong nyo paano palitan to, ito siya. Ayan, kung gusto nyo ilagay yung inyong sariling number, kung anong gusto nyong kulay, yan, then pwede nyo na siyang i-save. O katapos nyo siyang i-save, doon sa kanyo lang siya pwedeng i-download as Excel at i-print. Okay, next. Ayan, meron na siyang generated ticket. Okay, then dito tayo sa credits. Credits is dun sa mga ninyo, dun sa mga resellers ninyo. Sila kasi yung mag-generate. Then PPPoE account, wala pa akong ginawa, pero pwede kayong mag-create. Lalagay lang ninyo username, user. Yan, 5 Mbps, 5 Mbps. Kailan mag-start, kailan mag-end, parang ganoon. So lagay ka lang dito, for example is May 30, 2024. Ay, sorry, time para ito. Sorry. 5:30 PM. Okay na yan. Then, sabi natin, May 05/30, 2024. Siya mag-expire. Yan. Ito siya mag-start, 5:30 PM. Gagawin na lang natin, 10:30 PM. Parang ganyan. Time siya mag-expire. Okay, let's create. Yan, okay na. So, yun lang ilalagay mo naman, user. 5 Mbps yun. Wala ka nang gagalawin. Billing kung may gusto kang i-add. For example, yan. Doon sa PPPoE clients. Ito po is yung sa mga PPPoE clients mo, may user. Tapos magkano yon?
kung nasaan yung yung unit mo. Yan, kailan siya nag-start. Tapos ito, may ID siya. Next, resellers. Ito yung mga taga-generate mo ng codes. Kahit wala ka. Teams, Gopher, Uden. Kay Lods Uden tayo kapag huwag nyong gamitin na itong mga to. Huwag nyo nang gamitin itong mga to. Kay Boss Uden na kayo dumiretso. Next, settings. Okay, so ID base. Naglagay lang ako ng client footer. Wala pa akong ginalaw dun sa dun sa dashboard. Ay, meron na pala ako. Hindi yan. Yan. Tapos kay Boss Uden, once na laptop ang gagamitin mo, maaayos itong itong nasa ang tawag mo dito, banner niya. Yan. Then wala pa akong nilagay dyan. Di ako naglagay ng client trial. Then default rate hindi ko pa rin ginagalaw. Yun pa rin. And dito sa client, yan, tinanggal ko yung mga iba. Kaya yan lang ang laman. So, dahil mini PC to, nag-aantay siya ng insert coin na subbendo. Oops, yan. So, wala pa akong nilagay na subbendo. Then, dito mo sa hostname, papalitan kung anong gusto mong parang maging device name ng unit mo. So, ito nilagay ko sakop. Yes. Ayan. Wi-Fi 5 sakop. Yun ang pangalan ng device. Pag nakakonect ka sa sa Ruigi, sa router, makikita mo dun sa router, ang nakalagay na pangalan ng mini PC is sakop. Yan. Kung sa MikroTik, nakalagay doon, makikita mo sakop. Then, vendor name, Min Mendoza. Nilagay ko. Yan. Then, ito, wala kang gagalawin dito. Next, NTP client. Sa NTP client, usually dinadagdagan ko to. Yan, dinadagdagan ko siya ng dalawa. NTP client na server 3 is yung Asia pool, tapos PH pool. Wala lang, trip ko lang siyang dagdagan. So, pwedeng yung dagdagan, pwedeng hindi rin. Okay. Ito yung dinadagdag ko. Ito yung PH pool. Tapos, ito naman yung Asia pool. Yan. Then, save. Yan, wala na. Then, scheduler. Kung gusto nyo, wala kayong gagalawin dyan magdadagdag lang pwede. Kunyari is every 2 p.m. or 3 p.m. sabihin natin. So, wala kayong gagalawin dyan. Asterisk lang yan. Dito, pag gusto nyo 2 p.m. or 3 a.m. lagay lang natin dyan 3. Day, wala. Month, wala. Tapos, dito sa script, ang lagay mo dyan is reboot. So, every 3 a.m. siya magre-reboot. Hindi 3 p.m. yan, 3 a.m. Pag 3 p.m., 15 ang ilagay mo. Okay, save. Oops, sorry. Minutes. 0 to 59. Sige, lagyan na lang natin 30. 3:30. Okay. Next. Yan. Sales. Wala pa naman sales yan. Then, ito, voucher credits. Dito mapupunta yung mga sales galing sa mga na-generate ng mga na-generate ng vouchers mo at ng mga resellers mo. Then, networks. Ayan. So, single ISP tayo. Wala kang gagalawin dyan. APs, yan. Pwedeng kopyahin lang yan. Yan. Then, ito, wala kang papalitan. Okay, bilan info. Pwede ka magdagdag dito. Yan. Pwede ka rin magdagdag ng bridge. And then next, DHCP, wala na akong ginalaw dyan. Utility, ito, yan. So, stop timer for all active possible voucher if no connection internet. So, ilalagay mo lang dyan this 8.8.8. Check mo lang, then save. Next, dito tayo sa 0 tier. 0 tier, enable mo yan. Then, dito sa iyong 0 tier account, kokopyahin mo itong network ID. Yan, network ID. Kokopyahin mo yan. Then, make sure na naka-public para hindi tayo masyadong mahirapan. Then, dito sa network ID, click mo yan. Kasi yan yung default na nakalagay Then, paste mo yung yung network ID mo. Then, save.
Pag nag-success, antayin mo lang to. Sorry, hindi pala na-save yun. Ayan. So, okay, sabi niya, ayan o, may address na siya. So, pag pumunta ka dyan sa address na yan, is /admin. Dapat makakapasok ka. Ayan, see? So, gumagana na siya. And then, dito pala sa 0 tier, kung hindi mo alam yung network address mo, ay yung address mo doon, itong address dito, kasi sobrang nagmamadali ka, nag-save ka, tapos umalis ka na. So, punta lang sa 0 tier, then, hanapin mo yung bagong active dito. May time naman yan. And show. Ayun o. 1 minute ago. Ayan, 229, di ba? Ayun o. So, siya yan. So, lagyan mo lang siya ng ano. Dahil mini PC to, lalagyan ko siya ng mini PC. Ganito ang bug nito, nawawala-wala yung mga tinype mo. So, pagkalagay mo yan, at least alam mo na yan yung IP address ng unit mo. Yan. Okay. So, okay na yan. Ngirock, huwag nyo nang galawin yan dahil patay na yan. Walled garden, kung kunyari may gusto kang i-block, kunyari si DC. Lagay mo lang dito, 192.168.100.1. Drop, then save. Yan. Ka-refresh mo yan. Oops, sorry. Kita nyo ako. Ka-refresh mo yan. Yan. So, hindi mo na ma-access yung nakalagay dyan. So, 192.100.1. Ganyan na lang siya. Wala kang makikitang iba. Next. NFT, kung gusto nyo i-remote yung mga yung mga, for example, access points or router, may nakakonect na router doon. So, lagay natin dito. Source mo is, okay lang yan. Then, source port. Ito kasi yung source IP port is, ito yung ito yung remote mo kanina. Ito, yan. Then, wag mo nang galawin yan. 0 yan. So, source port, pwede ka maglagay ng, for example, 4 digits tayo. Lagay natin is 1122. Then, ang destination address na gusto ko ay yung port ng COMFAS. So, that is 192.168.25.15. Yan, 15.1. Lagay ko lang destination port is 80. Yan, save. Para pag nag-remote ka dito, for example, is lalagay ko dyan, papalitan ko siya ng yan, then 1122 para ma-remote mo yung access point. Okay, so huwag na nating antayin. 50. Okay, ayan, tama. Next, punta tayo sa leases, yung mga nakakonect dito sa unit ng wireless. I think ano to, wala, nakalimutan ko na. Then yun lang, wala na. Then dito tayo sa dito tayo sa software update. So dito sa software update, pag dito sa system update, pagka mag-upgrade ka na online, okay? So pag mag-upgrade ka na online, dito mo siya ipipaste yung nandun sa group. Okay? Oh, nangyari. Next, dito naman sa software, pag may na-download ka na, yan, dito mo siya lalagay. O bug, ito bug. Next, export yung mga nakasave mong para i-migrate sa ibang unit. Pero hindi advisable. Sa akin hindi advisable yun, yung nag-export ka nang dito tapos i-import mo sa kabilang mas lalong sumasakit ang ulo mo doon. Then license, ito minsan nagkakaproblema sila dito pagka nag-ano ka ng license tapos hindi siya pumapasok, walang internet. Then dito kayo magpapalit ng password ng inyong unit. Then reboot logout. So, ano pa ba? Yun lang, wala na.
balik kayo mag-subscribe para sa iba pang video. Okay, buffer bloat. Sige, check natin. Buffer bloat ng Starlink. Ayan, C. Buffer bloat ng Starlink. C. Tapos, speed test ng Starlink. Ayan. So, 2.4 GHz ako. Nasa 2.4 GHz ako. Ay, oo. Ito pala yung ano. Yung Compass 193 ang gamit ko dito. Compass 1933. Yan yung gamit kong access point. Ito siya. Ito siya. Mahal na access point. Ayan. Wi-Fi 6. Parang yes. Para siyang Ruigi. Mura lang. 12K lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Yan. Kung hindi nyo kaya, kausapin nyo si Sir Albert Pangilinan. Makabigyan kayo ng discount. Mga ano. Mga 50% off. Boom! Okay. So, wala na. Wala na. Yun lang. Other tips and tricks sa susunod na video.